Ang Mahiwagang Tala, isang kwento noong unang Pasko. Muling isinalaysay nina Rene O. Villanueva at Thomas Lacson. May tatlong marurunong na hari sa silangan na mahilig mag-aral sa lihim ng mga bituin. Sila ay sina Gaspar, Melchor at Baltazar. Gabi-gabi, sinisilip ng tatlong hari at pinag-aaralan ang buong kalawakan. Pinabasa nila ang mga galaw ng tala, planeta at buwan. Nang ipinanganak si Jesus, isang maliwanag na tala ang nakita ng tatlong hari. Noon lamang sila nakakita ng kagandang tala. Parang may buntot ang malaking tala at may tinuturo ang dulo ng buntot sa lupa. Nag-usap-usap ang tatlo. Ang mahiwagang tala ay isang tanda. Isinilang na ang hari ng mga hari. Magpugay tayo sa kanya, sabi ng isa. Sundan natin ang tala. Noon din ay naghanda ang tatlo. Nagdala rin sila ng mga alay na ginto, mira at insenso para sa hahanaping hari ng mga hari. Sinundan nila ang malaking tala. Habang nagtagal, lalo itong lumawanag at gumanda. Sinundan nila ito ng sinundan hanggang makarating sila sa kaharian ng Judea. Ngunit, biglang nawala ang tala. Paano tayo makarating sa sanggol? Naghihintay sila muli, lumitaw ang tala. Ngunit, nanatiling madilim ang langit. Naisip nilang magtanong. Nagpunta sila sa palasyo ni Haring Herodes. Si Herodes ang hari noon sa Judea. Ibanalita nila kay Haring Herodes ang tungkol sa pagsilang ng hari ng mga hari. Sinabi rin nila na nawala ang sinusundan nila mahiwagang tala. Galit na galit si Herodes pero hindi siya nagpalata. Ipinatawag niya ang kanyang mga tagapagpayo. Sinong tong sanggol ng hari ng mga hari? Salbahing si Herodes at ayaw niyang magkaroon ng ibang hari. Laling ayaw niya ang isang hari na mas mataas at mas makapangyarihan pa sa kanya. Wala namang may sagot sa kanya ang kanyang mga tagapagpayo. Kaya kinausap niya ang tatlong hari. Kapag nakita niyo ang hari ng mga hari, sabihin niyo sa akin, sabi niya sa tatlo. Gusto ko rin magpugay sa kanya. Pero sa isip ni Haring Herodes ay ganito ang kanyang balak. Pag nalaman niya kung saan ang sanggol, ipapapatay niya ang sinabing hari ng mga hari. Nagpatuloy ng paglalakbay ang tatlong hari. Malayo na sila sa palasyo ni Herodes nang biglang magliwanag ang langit. Ayun ang mahiwagang tala, sigaw ng tatlo. Muling nilang sinundan ang tala. Nag-iba-iba ang kulay nito. Maliwanag na maliwanag ang langit. Pagtapat nito sa sabsaban, lalong nagninning ang mahiwagang tala. Itinuro ng buntot ang tala ang sabsaban. Pumasok ang tatlong hari sa sabsaban. Sa sabsaban nila nakita ang hari ng mga hari. Natutulog noon ang sanggol na si Jesus at nakabantay sina Jose at Maria. Lumuhod ang tatlong hari sa harap ng sanggol. Tuwang-tuwa sila nang makita ang hari ng mga hari. Niyalay nila ang dalang ginto, mira at insenso. Sagisag ang mga alay ng kanilang paggalang. Pagod na pagod at natulog ang tatlong hari. Nang magpakita sa kanila ang isang anghel. May masamang balak si Herodes sa sanggol, babala ng anghel. Huwag kayong babalik sa palasyo. Sinunod ng tatlong hari ang payo ng anghel. Kinabukasan, umuwi sila sa silangan at hindi na nagpakita kay Herodes. Galit na galit si Herodes nang hindi magbalik sa kanya ang tatlo. Iniutos niya patayin ang lahat ng sanggol. Ngunit, nakaligtas sa kamatayan ang dakilang sanggol. Sa silangan,
Patuloy ang tatlong hari, gabi-gabi sa pagbabantay sa mga bituin. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa pakikinig.